Demon Lucas, ang pangalang kilala bilang isa sa pinakamataas na tao sa Luzon. Isa ito sa pinagpala sa lahat. Bukod kasi sa isa na itong bilyonaryo sa edad na 32, ay napakagwapo din ito at halos hindi mo makikitaan ng kapintasan. A man with an iron hand, eka nga ng iilan, dahil oras na nasa kanya na, hindi na nino man maaagaw. Ngunit sa unang pagkakataon ay natalo siya, lalo na nang makilala nito si Area Miles Casimero. Dalaga na siyang babago sa pananaw niya, na lahat ng babaeng naisin makukuha nito ng walang kahirap-hirap. Si Area ay isang kasambahay ng binata noon. Napakaganda ng dalaga na hindi mo maiiwasang mapalingon. Nabighani ang batang bilyonaryo nang ipakilala ang dalaga ng kasambahay nito bilang isa sa mga pumalit sa dating katulong. Ngunit kahit anong gawin ito ay ni minsan, hindi nadala si Area sa mga palipad hangin ng binata. Hanggang sa napagod na lang si Demon at puwersahang kinuha ang alam nitong kanya. Pero ang marahas na mga galaw ay nagbigay dahilan upang maglaho ng bigla ang dalaga. Dahil sa marahas na pag-angkin nito sa dalaga, nagdala ng isang mabigat na pagsisisi sa lalaki. Ngunit paano kung huli na at nawala na lang bigla ang itinatangi mong babae dahil din sa ginawa mo? Hindi rin ito mahanap ang babae dahil ang address at lahat ng impormasyon tungkol sa dalaga hindi tugma. Ani mo'y ikabalo ni Demon ng pagiging marahas, dahilan para layasan siya ng walang pasabi. Pero paano kung sa isang araw na yun, magtagpo na lang bigla ang landas ng dalawa? Sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkukusang gumawa ng paraan ng tadhana upang ipakilala rito ang anak, na bunga ng kawalangyaan nito mismo. Panagutan kaya ni Demon ng bata? Oras na malaman nito na iyon ay anak nila ng kasambahay na sapilitan nitong inangkin dahil sa pagkahumaling. Ating alamin ang buong kwento. Patuloy na lumalakas ang ulan, kasabay ng pagbugso-bugso ng hangin. Hindi mapalagay si Miles habang patuloy na ipinapasok sa plastic bag ang mga damit at importanteng gamit. Habang ginagawa iyon, nakatutok siya sa radyo upang malaman ang kalagayan ng panahon. Hayden anak, dyan ka lang muna ha. Huwag kang bababa sa papag dahil malalim na ang tubig ha. Natatakot man, sinilip pa rin niya ang 3 taong gulang na anak niya. Opo mama, naisagot nito. Alam niyang maging ang kanyang anak ay natatakot. Hindi niya masisisi ang bata dahil kahit siyang matanda ay kinakabahan at sobrang natatakot, lalo't hindi humuhupa ang ulan at ang tubig ay nakapasok na rin sa maliit nilang tahanan. Umabot na iyon sa tuhod niya, kaya mas minadali pa niyang ayusin ang mga gamit upang makaalis sila ng anak niya roon. Hindi pwedeng manatili sila ritong mag-ina dahil kapag tumaas ang tubig, siguradong hindi sila makakaalis, lalo na at may ilog na malapit lang sa kanilang barangay. Ilang taon na rin, simula nang mabuntis siya ng walang ama. Ngunit kahit noong unay halos isumpa niya yun, ngayon ay tanggap na niya, lalo na nang mabigyan siya ng isang bata na itinuturing niyang tanging lakas sa araw-araw. Si Aiden Carl ay napakabuting bata. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil napalaki niya ito ng maayos ng walang tulong ni Numan. Dahil bukod sa patay na ang ama niya, sumama naman sa ibang lalaki ang kanyang ina. Hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Ayos na rin yun, kaysa ang magkasama nga sila pero isinusumbat naman sa kanya kung bakit raw ito naghirap. Kung hindi lamang daw sana siya ipinanganak, di sana raw ay mayaman na ito. Mama, malapit na yung water sa feet ko. Help mama. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang mula sa munti nilang sala ay sumisigaw si Aiden. Oo sweetie, sandali lang. Lalabas na ako. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, mas kinabahan si Miles. Isinabit na lang din niya sa dingding ang mga mahalagang bagay upang hindi iyon nabuti ng tubig. Sana nga lang ay hindi, dahil kapag nagpatuloy ang pag-ulan, sigurado nga apaw ang ilog sa malapit lamang sa kanila. Isang backpack na itim na ibinalot niya ng plastik ang isinukbit ni Miles sa likuran niya. Isang kapote para sa anak niya at payong. Kailangan na nilang lumikas. Isuot mo, dali anak. Anya, habang tinutulungan si Aiden na maipasok sa braso ang panlaban sa ulan. Saan tayo punta mama? Rainy outside, tsaka baka tayo anurin ng flood. Hindi na siya nasagot, pinuhat niya ng mabilis ang anak niya at nang makalabas, tsaka naman niya binuksan ang payong.
Mabigat si Aiden sa edad nito. Malaki kasi ang anak niya at matangkad, pero kahit na ganun, pinilit niya pa ring buhatin ang bata patawid ng kalsada. Hanggang tuhod na rin ang baha sa tinatahak nilang daan. Marami na rin ang mga na-stranded na mga tao sa mga bangketa at waiting shed. Miles, Aiden, napalingon siyang bigla. Saan kayo pupunta? Si Annalie na kanyang kaibigan, kapitbahay lang din nila ito at kadalasan sa dalagang ito niya iniiwan si Aiden sa tuwing papasok ng trabaho tuwing gabi. Sa evacuation, Ann, ikaw saan ka pupunta? Maging ito ay may dala ring gamit, may bit-bit pang heater habang nakapayong. Doon nga rin, tumataas na kasi ang tubig sa bahay. Bumalik lang ako kasi naiwan ko ito. Nandun na rin sila nanay. Kinuha nito ang bag niya. Akin na, mabigat si Aiden kaya ako narito sa bag mo. Umiti siya ng pilit. Salamat ha. Ngunit hindi na ito sumagot at ito na mismo ang humawak ng payong niyang dala at pinayungan silang mag-ina. Ngunit nang malapit na sila sa covered court ng barangay, bigla na lamang niyang naalala ang gatas at bote ni Aiden na nakapatong sa mesa sa kusina. Sigurado siyang iiyak ang anak niya kapag wala itong nadede. Ann, mauna ka na. Dalhin mo si Aiden. Naiwan ko lang yung lagayan niya ng gatas. Babalik ako agad. Teka Miles, sandali, malalim na ang tubig. Bumili na lang tayo. Sasaglitin ko lang, dyan muna si Aiden. Mabilis lang naman ako. Sigaw niya habang papalayo na. May payong naman siya. Yun nga lang ay mas lumalakas na ang hangin. Pero kaya pa naman niya yun. Taon na rin ang lumipas nang umalis siya sa puder ng amo niyang si Demon. Kung sana, hindi siya pinagsamantalahan ng taong yun. Sana ngayon ay nakapag-aral siya. Dahil yun talaga ang balak niya nang pumasok bilang kasambahay nito. Pero hindi natupad dahil 1 buwan pa lang siya sa trabaho nang pagsamantalahan siya ng amo. Kaya umalis siya nang hindi nagpapaalam. Sa hirap ng mga naging karanasan niya, parang gusto niyang isumbat kay Demon ng lahat. Dahil kulang na lang mamalimos sa bangketa magkapera lamang noon dahil wala naman kasing trabaho ang tatanggap sa kanya. Lalo na at nagdadalang tao siya. Mabuti na lang kahit papaano ay may kaibigan siyang si Annalie. Nang makapanganak siya kay Aiden, ito mismo ang naghanap ng trabaho para sa kanya. Sa isang club, pero bilang isang waitress, 6:00 hanggang 1:00 ang kanyang trabaho. Pagdating sa bahay, mabilis na siyang pumasok sa pinto sa likod, diretso na kasi iyon sa kusina. Nang makita niya, ay agad niya iyong hinuklit tsaka muling lumabas. Inilak niya ang mga pintuan upang kung sakaling umapaw, hindi aanurin ang kanilang mga gamit. Hirap na hirap si Miles sa paghakbang dahil hanggang bewang na ang tubig sa kalsada. Bumalik muna kayo, malakas ang hangin. Nagulat siya nang makarinig ng sigaw mula sa unahan. Rescue team ni Mayor na nakasakay sa speedboat. Huwag kayong tatawid ng kalsada, umaapaw ang tubig sa ilog. Hanggat maaari magtipon-tipon sa mataas na lugar upang ma-rescue kayo ng mabilis. Agad siyang bumalik sa kabilang kalsada kung saan may mga taong nagkukumpul-kumpul. Bilisan ninyo, mataas na ang tubig. Sa takot ng mga kasama niya, kanya-kanya nang ligtas sa sarili. Miss, umakyat ka sa upuan. Wika sa kanya ng maedad na babae. Sa waiting shed sila naroon at sigurado siyang minuto lang ang itatagal ng pagtayo nila roon dahil rumaragasa ang tubig. Sa liit ng speedboat, iilan lang ang naisakay ron at marami pang natira sa kanila. Inuna ang mga bata at may edad kaya siya ay naiwan kasama ng ibang nasa middle age. Hintayin ninyo, parating na ang kasunod na speedboat. Wika ng isa sa mga tauhan ni Mayor. Kurap lang yata ang nagawa niya at muli na namang nagsisigawan ng mga tao. Ang bata! Yung bata tulungan nyo! Maawa na kayo sa bata. Napatingin siya bigla sa unahan. May batang tinatagay ng agos ng tubig. Walang nais na tumulong. Nilingon niya ang mga kasamahan. Panay lang ang sigaw ng mga ito. Malulunod ang bata. Oras na hindi ito natulungan. Sa isang iglap, siya ang kusang tumalon sa tubig. Walang pakundangan kahit na malakas ang ragasa ng tubig at malakas ang bugso ng hangin. Ilang segundo na si Miles na nakatalon sa tubig, ngunit hindi niya makita ang bata. Muli siyang sumisid nang mapansin ang galaw ng tubig sa bandang gilid niya. Maging siya ay nagulat nang mahuli niya ang braso ng bata at agad niya iyong inangat. Sa lakas ng iyak nito napangiti siya. Ligtas ang bata. Sa takot at dami ng tubig na nainom, hindi ito makahinga ng maayos. Kumapit ka lang.
Sigaw niya. Sakto lang din ang makaakit ang bata sa ibabaw ng waiting shed nang bigla namang pinulikat ang binti niya. Bigla siyang nawalan ng balanse at napabitaw sa hinahawakang bakal. Bumagsak si Miles sa tubig mismo. Narinig pa niya ang sigawan ng mga tao. Ngunit nang pumailalim siya sa tubig, unti-unting nawawala ang lakas niya, lalo na ang kakayahan niyang makarinig. Nang mga oras na yun, si Aiden ang tanging naaalala niya. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng imahe ng kanyang anak sa kawalan. Mukhang wala na siyang pag-asa. Pinipilit niyang umahon, ngunit dahil sa sakit ng binti, hindi niya kaya. Mas pumapailalim siya sa tuwing igagalaw niya ang katawan niya. Ilang segundo na ang nakalipas. Unti-unti na siyang nawawala ng hangin hanggang maipikit na lamang niya ng kusa ang mga mata niya. Hindi pa siya handang iwan ng anak niya. Ngunit mukhang ito na ang katapusan niya. Siguro ay aalagaan naman ni Annalie si Aiden. Siguradong hindi nito papabayaan ang anak niya. Got you. Sunod-sunod ang pag-ubo at paghinga niya ng mabilis dahil sa humatak sa kanyang braso patungo sa speedboat. She's fine now. Hindi na po sana kayo tumalon, Mayor. Tinulungan siyang maipasok sa speedboat na yun habang panay ang hugot ng hininga. Napalingon siyang bigla sa taong tumulong sa kanya. Saglit siyang natigilan nang makita ang gwapo nitong muka. Ang suot na plain white t-shirt bumakat sa katawan nito. Tumambad tuloy ang perfectly six-packs abs ng lalaki. Eto po, Mayor. Mayor? Mayor pala ito? Napabawi siya ng tingin dahil sa ngiti nitong hindi niya malabanan. No need. Anito, kahit ang boses, napaka-macho ng dating. Natulala siya ng ilang segundo. Are you okay, miss? Napawi lang ang pagkakatulalang iyon nang ilapat nito sa likuran niya ang itim na tuwalya. Here, para mabawasan ang lamig na nararamdaman mo. And by the way, thank you for saving the child a while ago. Hindi na siya nakasagot pa dahil sa panay na pag-ubo. Nang maihatid siya sa evacuation center, ay saglit na bumaba pati ang mayor at nagbigay lang ng maikling talumpati, tsaka paalala sa mga nasasakupan nito. Matapos noon, muling umalis ang team nito upang patuloy na mga rescue. Ayos ka lang? Basang-basa ka, Miles. Magbihis ka muna, tara sa CR. Inakay siya ni Annalie. Tulog si Aiden sa tabi ng tatay ni Annalie. Minsan, naiinggit siya sa kaibigan dahil kung may mabuting magulang ang dalaga, kabaliktaran naman siya. Kaya nga gusto niyang maging mabuting ina sa anak niya para hindi nito maranasan ang kanyang naranasan. Grabe ka, ginamit mo pa rin ang pagiging swimmer mo, no? Pero kung wala si Mayor, baka natigok ka. Hindi ka talaga nag-iingat. Kahit kasi napakagaling mong lumangoy, basta kumontra ang pulikat, walang magagawa ang pagiging bihasa mo sa paglangoy. Pero aminin mo, ang macho at ang yummy ni Mayor, di ba? Pantasya yan ng mga kababaihan ngayon. Nakafollow din ako doon. Pero hindi na ako maasa doon. Sa gwapo nun, imposibleng walang jowa Wells yun. Nakikinig lang siya habang nagbibihis. Mukhang crush ni Annalie ang kanilang mayor. Alam mo bang kakaakyat lang niya nang bumaba sa pwesto ang dati nating mayor? Anak kasi ni Mayor Franz, tsaka vice din pala kaya nang bumaba ang ama niya siya ang pumalit. Hindi siya interesado kahit gwapo man ito. Masaya lang siya dahil buhay siya at hindi siya nalunod kanina. Salamat na rin kay Mayor. Nagpalipas sila ng gabi sa evacuation. Magmamadaling araw din ang humupa ang bagyo. Kinaumagahan noon ay dumating si Mayor. Sakto lang din na pumasok ito ng entrance ng covered court nang dumaan siya. Yes, thank you, Demon. I owe you a lot this time. Namilog ang mga mata niya. Ano raw? Demon? Maraming salamat po, Mayor. Salamat po ng napakarami dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Opo, maluha-luha ang bawat mga taong nakikipagkamay rito dahil sa relief goods na ibinahagi ng LGU. Maraming food packs na naiuwi ang mga tao. Basta po para sa ating lugar, lagi po ninyo kung maaasahan. Ngiting wika ng Mayor, maging siya'y nabahagian din ng mga food packs at relief goods. May mga kumot, mga ukay-ukay na inilatag sa gitna ng court at mga lugaw para mainitan ng sikmura ng taga-roon. Sa lahat ng oras, naroon lang ang kanilang mayor. Ang solid naman ng taong to. Kaya nga nang lingunin niya si Annalie, parang nag-heart shape ang mga mata nito habang nakatulala sa lalaking panay ang pamimigay ng mga pagkain sa mga tao. Mama,
Uwi na po ba tayo? Nilingon niya si Aiden. Yes anak, uuwi na tayo. Total ay humupa na rin ang bagyo. Anya sa malumanay na boses. Tumalikod siya matapos magpaalam kay Annalie. Baka mamaya pa kasi uuwi ang babaeng ito. Nagpapanta siya pa kasi kay Mayor. Salamat po sa sponsors natin. Kung hindi dahil sa butihin kong kaibigan, hindi makakaabot sa oras ang mga relief. Narinig niya yun. Mukhang iyong demon ang tinutukoy nito. Kinakabahan man pero pinawi niya iyon sa isipang marami ang demon sa mundo. Hindi lamang ang demon na nakilala niya noon na ayaw niya nang makita pang muli. Umuwi sila ni Aiden. Mag-aalas 10 iyon ng umaga. At pagdating ng bahay, talagang binahanga talaga ang tagpo. Tinitigan pa lang niya ang buong bahay. Parang pagod na siya. Sa dami ba namang lilinisin at dagdag pa ang putik na dahil sa baha. Hanggang sakong niya yun. Mukhang isang araw na linisan kapag ganito. Ang dirty ng house natin mama no. Bad yung baha no mama. Hayaan mo anak at lilinisin niya ni mama. Can I help po mama? Of course, you can sweetie. Nagpababa itong bigla sa pagkakabuhat niya at unang pumasok sa loob ng bahay. Itong bahay, matagal na rin na sila na lang ni Aiden ang nakatira. Ito na lang ang tanging naiwan ng ama niya sa kanya. Bungalow ito na may kalumaan pero dahil sa paunti-unting pagpapaayos niya, nabuo naman kahit paano. Masaya siya kahit sila lang ng anak niya ang narito. Mas naging maayos pa nga sila dahil wala nang magulo na kanyang nanay. Siguro masaya na rin ito sa bagong buhay. Sa bagay nga naman, bata pa ito sa edad na 47. Mag-aalas 5 nang matapos ang lahat ng linisin. Pagod na ibinagsak ni Miles ang likuran sa couch na may kalumaan. Tulog si Aiden, nakatulog siguro sa sobrang pagod. Ipinikit ni Miles ang mga mata upang saglit na ipahinga ang utak at buong katawan niya. Nakaidlip na rin siya ng sandali. Miles, are you there? Pero dahil sa malakas na sigaw at katok mula sa nakasaradong pintuan, napabalikwas din agad siya ng bangon. Oo, sandali. Anya tamad na tumayo. Hawak pa niya ang walis at basahan. Papasok ka ba? Si Annalie na bigla na lamang pumasok ng sala. Hindi ko nga alam. Pagod na pagod ako, Ann. Bumalik siya sa couch at muling naupo ron. Kahit nga ako, pagod rin sa kakalinis ng putik sa bahay. Pero Day, kailangan mo pa rin pumasok, sabi ni Madam. Kailangan ka daw niya ngayon, kakatawag lang sa akin. Isang club lang ang pinagtatrabahuhan nila ni Annalie. Yun nga lang ay pang-araw ito at panggabi naman siya. Sa araw kasi isang restaurant iyon, sa gabi naman ay club. Gusto nga niyang sa restaurant na lang sana, pero ang madam nila, pinipilit siyang panggabi, panghatak raw ng customers. Hindi niya alam kung sa anong paraan dahil waitress lang naman siya. Okay, sige, papasok na. Sige, babalikan ko na lamang si Aiden ha. Bibili lang muna ako sa labasan. Tumango siya at muling pumikit. Pagod na pagod siya pero kailangan kumayod. Para ito sa future ng baby niya kaya ayos lamang. Na-late si Miles ng 2 minuto. Sa tagal ba naman ni Annalie bumalik, di na-late tuloy siya. Mabuti na lang at walang tao sa employees room, kaya walang nakapansin na kararating lang niya. Agad siyang nagbihis ng uniforme na isang ternong blouse na fit at isang skirt na nasa ibabang hita lang ang haba. May stocking naman kaya ayos lang. Isa pa sanay na rin siya sa ganitong attire. Araw-araw ba naman sa 2 taong pagtatrabaho niya? Hindi pa ba siya masasanay? Nandito ka na pala Miles. Hinahanap ka ni Madam. Wika ng isang kasamahan niya sa trabaho. Nasaan naman siya? Nasa office, bilisan mo. Mainit ang ulo nun. Parang bigla naman siyang kinabahan. Hindi niya na sinagot ang katrabaho at nagmamadaling nagtungo sa opisina ng boss nila. Pagtapat sa pintuan, agad siyang kumatok. Pasok! Sa tono pa lang ng boses, mukhang galit nga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan at ang nakataas na kilay agad ng madam nila ang tumambad sa kanya. Finally, Miles, nandito ka na. Thanks God. Magbihis ka na, dali. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Nagtaka siya kung bakit. Nakapagbihis na po ako, madam. No, hindi ganyan. Kasi si Burns at Lauren na hindi nakapasok ngayon. At wala na ako ibang choice. Lalo na't may VIP tayo ngayong gabi, Miles. Pag-aalala nito, ang tinutukoy ng boss niya ay ang 2 babaeng entertainer ng club. Po, mahalagang bisita ito, Miles. Wala ka namang ibang gagawin.
Sasayaw ka lang, magmamaskara ka rin at hindi ka magpapatable. Pangako ko yan. Tsaka nasa VIP room kayo with Mayor and his friend. Pagbigyan mo na ako, iha. Tataasan ko ang sahod mo. Biglang kumabog ang kanyang puso. Pero madam, hindi po ako. Walang problema, Miles. Gigiling ka lang doon. Sige na ha. Sige na. Malaking magbayad si Mayor. Pilit ang pag-ayaw ni Miles. Ngunit patuloy naman siyang itinutulak ng boss niya patungo sa dressing room. Isipin mo na lang na para ito sa anak mo. Sige na, Miles. Hinihintay ka na sa VIP room. Huwag mo naman ako ipahiya, okay? Kasabay ng pagsara ng pinto ang mga katagang yun. Hindi niya alam kung paano na siya ngayon. Ni ang gawin ito ay wala sa kanyang isipan. Paano na siya ngayon? Nang lumapit siya sa nakahanger na costume, napangiwi siyang bigla. Kapiranggot na tela lamang yun. Parang ang pagkababae lang niya ang matatakpan at ang top ay kapirasong tela na triangle shape na kulay pula na sinamahan lang ng mga palamuti sa laylayan. Pero kahit na, walang naitulong ang mga nakasabit doon para takpan ng balat niya. At ang boots ay mataas na nasa 4 inches pa yata. Parang gusto na lang niyang mag-resign at umuwi na lang. Pero kapag ginawa niya yun, siguradong bukas wala nang maigagatas ang anak niya. Ang hirap pa naman ding maghanap ng trabaho ngayon. Pero oras na isuot niya ito, siguradong gagawin niya ang gawain ng isang bayaran. Oo nga't hindi siya magpapagamit, pero parang pareho lang din yun dahil gigilingan niya ang mga customers. Bakit ba kasi siya pa ang nakita ng amo niya? Kahit napipilitan, wala siyang nagawa kundi gawin ang ipinapagawa ng boss niya. Siniguro na lamang ni Miles na hindi mahuhulog ang kanyang maskara. Ayan, sabi ni, napaka-sexy mo, iha. Huwag kang mag-alala, saglit lang naman yan. Sinabi ko na rin kay Mayor na entertainer ka lang at hindi ka nagpapakama. Pumayag naman sila dahil hindi naman daw kumukuha ng bayaran ng kaibigan nito. Parang nakaramdam siya ng pangiinsulto sa narinig niya. Ang gagawin mo lang, iindak sa harapan nila, Miles, yun lang. At pagkatapos ay datong na yan. Sa'yo yun ha, sa'yo ang pera at hindi ako kukuha. Para naman may bayad ako sa pagpayag mo. Sa galak ng babaeng amo niya parang walang katumbas na halaga. Inihatid pa siya nito hanggang sa tapat ng pintuan ng VIP room. Kinakabahan at parang nag-aalangan pa siya kung papasok o hindi. Pero nang bumukas ng kusa ang pinto, hindi na siya nakatanggi, lalo pa nang itulak siya ng amo patungo sa loob. Pasok, miss. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Mukhang tauhan ito ni Mayor. Nilingon pa niya ito nang lumabas ng kwartong iyon. Sumabay na rin ang amo niya. Kumaway pa ang babae na may malapad ng ngiti sa labi. Parang naiinitan siya kahit ramdam naman ng balat niya ang lamig ng paligid. Tanging dim light lamang ang bumubuhay sa loob nun at malamyos na musika na sa bawat paglapit niya sa unahan, tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi talaga siya komportable sa suot ngayon. Hirap pa siyang gumalaw, lalo na't halos malantad ang buong kaluluwa niya. Oo nga at sexy siya, pero ito ang unang beses na nagsuot siya ng ganito kaliit na tela. Kapiranggot na tela na sumasakop sa ibaba niya. Parang isang galaw lang yata niya, ay aalis na yun. Tsaka lalantad ang itinatago niya. Here she is. Nagbago man ang desisyon niya. Tatalikod at lalabas na sana ng silid na yun nang may biglang humablot sa kanyang braso. So sexy. Bulong ng lalaki. Nagtama pang saglit ang kanilang mga mata. Siya ang unang nagbawi dahil sa hiya na rin sa sarili. Napakaganda ng katawan. Anong pangalan mo? Muli nitong tanong. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong pangalan. Ara po, mahinang sagot niya. Nagbago ang musika. Please, entertain my best buds, Ara. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng lalaki dahil parang mag-isa lang naman ito sa kwartong yun. Come here, ayun siya sa sulok. A lonely man na kailangan ng aliw mula sa iyo. Hinawakan siya nitong bigla sa bewang. Sa gulat niya, bigla siyang napausod upang ilayo ang sarili sa lalaki. Oh, sorry. Mukhang sincero naman ito sa paghingi ng tawad. Is this your first time here? Hindi siya sumagot at pinilit na lamang inayos ang sarili, tsaka tumingin sa itinuro ng mayor na kasama raw nito. Demon, baka sa kaseksihan ng babaeng to, madala ka na't mabawasan na ang pagkakaburyong mo. Nang marinig niya ang pangalan at makita ang lalaki nitong tinutukoy, bigla na lamang namilog ang kanya mata, tsaka siya natuod ng ilang segundo sa kinatatayuan niya.
Sir Demon? Naibulong ng utak niya dahil kahit ang bibig, hindi niya na maibuka dahil sa gulat at takot na biglang bumuhay sa buo niyang pagkatao. Nang makita ang lalaki nakadikwatro sa corner ng sofa na kinauupuan nito at may hawak na isang bote ng alak, diretsong nakatitig ang nalilisik nitong mga mata sa mismong kinaroroonan niya. Ilang segundo na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw sa kinatatayuan niya. Para kasing nahintakutan ng anyo niya nang makita at malamang iisang demon lang pala ang kakilala nila ng mayor. Nilingon niya ang pintuan at nakasarado na iyon. Nag-isip siyang tumakbo na lang upang umiwas sa taong ito. Pero oras na ginawa niya yun, sigurado siyang magtataka ang dalawang taong nasa harapan niya. Inayos niya ang maskara. What are you waiting for? Dance! Napaayos na siya ng tayo nang mula sa nakadikwatrong lalaki. Sumilay ang baritonong tinig. Nagulat siya doon at sa nerbiyos, nagsimulang umindayog ang kanyang bewang. Hindi niya alam kung tama ba ang step na ginagawa niya, pero ayon kay Madam, gumiling lamang daw siya. Naninindig ang balahibo ni Miles sa musikang nakasalang. Careless whisper na talagang paborito ng mga hayok sa lamang mga lalaki. Sa bawat indak, giling ng bewang ay parang diring-diri siya sa sarili. Ngunit paano siya titigil at lalayo rito kung ang mga tingin ng mga ito ay tila tumatagos sa katawan niya? Gumalaw si Demon at isang bote ng Sunmig Light ang kinuha sa bucket. That's what you want. So nice, Demon. Sinabi mong hindi ka tinatablan ng mga ganyan, pero mukhang init na init ka na riyan sa kinaupuan mo, my man. Pangiinsulto nito sa kasama. Ngunit hindi sumagot si Demon. Sunod-sunod na lagok ang ginawa nito nang hindi napupoknat ang tingin sa kanya. Ano raw ang sabi ni Mayor? Hindi raw tinatablan? Mukhang hindi totoo dahil parang kanina pang hindi matahimik sa kinauupuan ng kasama nito. Tila saglit siyang naingganyong akitin ng lalaki. Narito na siya. Bakit hindi niya sulitin ang kahihiyang nararamdaman? Aliwin ng kaunti ang hayop na lumapastangan sa buo niyang pagkatao. Mas iginiling ni Miles ang katawan. Dahan-dahang pumaibaba at saka umangat pataas habang nakaharap kay Demon. Nakita na nito ang lahat sa kanya. Ano pa ba ang ikakahiya niya? Isang malagkit na ngisi ang pinakawalan niya bago ito nilapitan. Ngayon, ramdamin ng hayop na ito ang kamandag ng babaeng hinayop nito. Kinakabahan, natatakot at kung ano paman, lahat ng iyon ay pinawi niya sa isang iglap lang tsaka nagpatangay sa musika at ginawang kilos ang bawat pitik ng kanta. No, I can't do this anymore. Pero bigla siyang nagulat nang mula sa gilid niya, hinablot ng mayor ang kanyang pulsuhan. Hindi niya iyon napaghandaan. You're mine tonight, sweetie. Akmang hahablutin nito ang maskara niya nang mabilis na pinigilan ni Demon ang kamay nito. Why? Just drop your hand. She's mine, Franco. Isang malakas na halakhak ang humalo sa musika. Come on, we can share if... Sa takot niya sa mga naririnig, bigla siyang umatras at mabilis na tinakbo ang pintuan. Wait! Ngunit nahuli siya at nahulog ang maskara. Bago pa man makita ng mga ito ang mukha niya, walang lingong lumabas siya ng VIP room. Halos pigil hiningang tumakbo patungo sa dressing room. Marami siyang nakakasalubong, ngunit baba ang ulo lamang niyang dinadaanan ng mga ito. Miles, anong nangyari? Ang boss niya sa tabi ng dressing room na nagtatanong sa kanya. Hindi niya sinagot at bigla itong binagsakan ng pintuan. Matapos niyang magbihis, hindi na muna siya lumabas. Pinahupa ang kaba, takot at nerbiyos ng ilang sandali. Anong nangyari, Miles? Nang nakahuma, tsaka lang siya lumabas. Si Madam agad ang bumungad. Huwag niyo pong sasabihin ang totoong pangalan ko, Madam. Ara ang pakilala ko, kaya Ara lang ang itatawag niyo kung sakali man. Nagawa ko na po ang gusto niyo. Pero ang pag-agawan ho ang katawan ko, hindi na po yun pwede at wala na po yun sa usapan. Nagulat siya nang ito ay tumawa. Sigurado ka? Hindi siya sumagot para kasing insulto iyon sa pandinig niya. Ngayon lang nangyari ito, Miles. Natatawa pa ring bulalas ng babae. Wala siyang pakailam kung ngayon lang nangyari. Ang kanya, ayaw niya na itong maulit. Dahil maaga pa, tinapos muna ni Miles ang trabaho. Bumalik siya sa regular na trabaho bilang waitress. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa dalawa
o kung nasa VIP room pa rin ba ang mga ito. Wala na siyang pakialam. Inilibot niya ang paningin bago lumabas. Halos makilala ang mga customers sa ilaw ng buong lugar. "Miss, ang ganda mo. Pwede ka bang itibol?" May lalaking humipo sa likuran niya. Nang lingunin niya ay isang lasing na customer na regular na narito. Isa itong negosyante. May edad na, pero bastos talaga. Ilang ulit niya na itong sinaway, pero hinawakan pa rin siya. "Mr. Cortez, hindi ho ako nagpapatable at alam niyo yun." Natawa ang matanda. "Isang kandong lang katumbas ng 20,000 ayaw mo. Ang arte mo naman." Wala nang laman ng tray na hawak niya at nang makita niyang hihipuin muli nito ang gilid niya, hinambalos niya agad ang hawak. Walang ya, masakit yun. Agad siyang tumalikod dahil ganito naman dito siya lagi. Sanay na rin siya pero hindi niya napaghandaan nang biglang hilahin siya nito sa blouse. "Halika rito, ilang ulit mo na akong hinihindian at lagi ako napapahiya sa'yo." Nagkagulo na ang paligid, umatras at lumayo lahat ng ayaw madamay, pati ang mga katable ng mga babae ay nagtayuan upang lumayo roon. "Sinabi ko na nga ho." Napapikit na lamang si Miles nang pumailan lang ang malapad nitong palad at tatama iyon sa pisngi niya. Huli na rin para umiwas dahil natulala siya. Napahiyaw ang mga babae. Napamulat siya nang ilipad si Mr. Cortez sa unahan. Dinumog nito ang mga upuan at mesa na inuukupan ng mga customer. Napatingin siya sa may gawa nun. Doon na siya natamimi nang makita kung sino ang lalaking sumapak sa customer. Nakatitig ito ng diretso at halata ang kaseryosohan sa mukha nito. "Mayor, paalis na ako na makita ko ang nangyayari. Nakilala kita, so I decided to help you." Ngumisi ito bago tumalikod. "By the way, gusto kitang kausapin. Can you come with me outside? Just a couple of minutes if you don't mind." Tila maayos naman itong nagtanong kaya sinundan na lang niya. Narating nila ang parking lot ng club. Ngunit bigla itong pumasok ng kotse. Nagtaka siya. Akala niya lalabas pero inabot ng ilang segundo. Walang mayor na bumalik hanggang sa umugong ang sasakyan tsaka iyon umalis. "Ano ba? Aria Miles?" Nang marinig niya ang baritonong tinig na yun, biglang kumabog ang kanyang puso. Lalo na nang banggitin ito ang buo niyang pangalan. Dahan-dahan siyang lumingon at si Damon Lucas na nakasandig sa isang mamahaling sasakyan ang tumambad sa kanya. Nakapamulsa ang dalawang mga kamay at nakatitig sa kanya ng diretsyo. "It's a small world after all." Mahina lang iyon, ngunit ramdam niya ang galit sa mga salita nito. Hindi siya nakasagot at nanatiling nakatayo na animoy na tuod. Hindi na naghintay si Miles na lumapit pa ito. Agad niyang tinalikuran ng lalaki at walang lingong nilayasan. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng club, hinila siya nito sa braso palayo ron. "Bitiwan mo ko!" Sa inis niya, isang mabilis na sampal ang kanyang iginawad. Ano pa ang mukha nitong ipatawag siya? Siguro nakilala siya nito kanina. Kung oo, wala siyang pakialam dahil wala siyang kasalanan sa taong to. Dahil kung merong mang may kasalanan, ay ito iyon. "Bakit ka narito? Umalis na ako sa mansyon mo, Mr. Lucas, kaya't ano't narito ka pa?" Iginalaw-galaw nito ang panga bago sumagot. "Bawal na ba ako sa mga ganitong lugar?" May tonong pangiinsulto yun. "By the way, magaling kang gumiling. Ganito na ba ang trabaho mo matapos ang lahat?" Muli ay lumipad ang kanang palad niya, ngunit hindi na iyon dumantay sa pisngi ni Demon dahil sa bilis nitong nasangga ang kamay niya. Kaagad niyang ginalawang palad. "Masakit bang iparinig mismo sa iyo ang trabaho mo? Maganda ka pero sinayang mo sa ganitong..." "Tumahimik ka. Wala kang alam, kaya wag mo kong husgahan ng tapos. Sana huling pagkikita na natin to, Mr. Lucas. At sana hindi na kita makita kahit kailan." Sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang lahat ng nangyari. Kahit sabihing taon na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimot ang puso niya sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Nagmakaawa siyang wag nitong ituloy ang nais. Nagmakaawa siya rito. Umiyak, nagpumiglas, sumigaw at paulit-ulit na umiyak. Ngunit isa man sa daing niya, wala itong pinakinggan. Tapos ngayon narito ito para husgahan siya ng ganun-ganun na lamang. 1,000,000, kapalit ng isang gabi mo. O babayaran na lang kita para tumigil ka na sa trabaho mo. Natawa siya.
Alam niya na kung ano ang iniisip nito, na madumi siyang babae. Hindi niya babaguhin ang mga ideya nito. Hahayaan niyang pandirihan siya ng taong to at iisiping napariwara siya dahil sa ginawa nito sa kanya. Nais niyang dalhin nito sa konsensya ang kahayupang ginawa nito sa kanya noon. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung sana hindi mo ko hinayop, sana wala ko sa lugar na ito ngayon, Demon. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito. Natigilan ito at nagdiwang bigla ang kanyang puso. Dalhin sana nito hanggang sa pagtulog ang kasalanang ginawa. Hindi sana ito matahimik sa mga kahayupang ginawa. Kahit sa paraang iyon makaganti siya sa ginawa nito sa kanya. Kung gusto mong tumulong, hanapan mo ko ng customer. Anya tsaka ito tinalikuran. Bahala na ito kung iyon ang ideyang tumatakbo sa isip nito. Ayaw niyang itama iyon para makonsensya ito ng tuluyan. Bye Miles, bye. Palabas na siya ng club at naghihintay na rin ang masasakyan. May ibang katrabaho siya nakasabayan sa pagsakay. Tumigil ang isang tricycle at takmang papasok na siya nang may humukulit sa kanyang braso. Nang lingunin niya kung sino, namilog na naman ang kanyang mga mata. Oh God, Miles, ang pogi niya. Wika ng isa sa mga kasamahan sa trabaho. Sorry Pogi, hindi yan kasama sa service niya. Kami na lang. Pinandilatan niya ang babae kaya ito natahimik. Saglit lang nang lingunin ng binata ang mga babaeng yun, tsaka siya pinasadahan. Titig na may kahulugan. Ngunit malakas niyang iwinasiwas ang kamay upang makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Tsaka siya humakbang papasok ng tricycle. Tara na Manong. Nagulat na lamang siya nang marahas nitong hinila ang braso niya. Tsaka siya binuhat na animoy isang sakong bigas. Ano ba? Ibaba mo nga ako, Demon. Pinagsusuntok niya ito sa likod at sinipa-sipa. Ngunit wala iyong epekto. Nang mabuksan ito ang front seat, tsaka siya ipinasok ng marahas. Nang maisara ay bubuksan pa sana niya ang pinto. Nang umikot ito, ngunit nakalak na iyon. Sa driver seat sana siya dadaan, ngunit naroon na si Demon at kung hindi siya uusod, baka magtama ang kanilang mga noo. Ihahatid kita. Seryoso nitong usal. Hindi, kaya kong umuwi ng mag-isa. Naka-cross arm na aniya habang nakatanaw sa bintana. Address mo. Hindi niya ito sinagot. Address sabi. Ngunit natahimik na siya at hinayaan ito sa nais. Umusad na ang kotse nito. Lumiko ito sa kalsada na dapat ay daan niya. Saan mo ko dadalhin? Ibaba mo ko. Ibaba mo ko. Sa inis niya, naiyugyug na niya pati ang braso nitong nakahawak sa manibela. Stop it, would you? Inis siyang binalingan. Sabi ko, ibaba mo ko. Hindi dito ang daan ko. Tinanong kita, hindi ka sumagot. So, diretso tayo sa mayor's mansion. Tsaka itong umisi. Stop the car, Demon. Dito lang ako. Ano ba? Ano bang gusto mo? Pero kahit ano man ang sabihin niya, hindi ito nakikinig at tuloy lamang sa pagmamaneho. Si Aiden ang kanyang iniisip. Baka magising yun nang wala siya. Tiyak, iiyak ang anak niya. Tsaka may pasok si Annalise sa umaga. Sinubukan niyang magtititili, ngunit anumang gawin niya, hindi siya pinapakinggan ng lalaki. Mukhang wala na siyang ibang magagawa kundi ang i-text si Annalise na baka umagahin siya ng uwi. Pagdating sa lugar na tinutukoy nito, kusang bumukas ang gate. Automatic iyon. Ang gara-gara ng lugar, mansyon na mansyon talaga. Bumaba si Demon, ngunit siya nanatiling nakaupo roon. Bumukas ang pinto sa gilid niya pero hindi siya gumalaw. Don't try my patient, Miles. Bubuhatin kita kapag hindi ka pa bumaba dyan. Alam niyang inis na ito at wala na siyang pakialam. Hey Di, umaga na ngayon ka lang umuwi. Si Mayor Franco. Nang sumilip ito sa kotse, agad itong natawa. Hi Miles, inaaway ka ba niya? Ang gwapo nito tuwing ngingiti. Mayor, ano kasi? Lumapit ito at itinulak si Demon. Come, sa akin ka sumama. Hindi ka masasaktan sa kagwapuhan ko. Hindi niya napigilang mapangiti dahil doon. Bumaba siya at umalalay si Mayor Franco. Pero nang makita niya ang mukha ni Demon, bigla niyang binawi ang kamay niya. Sa lakas ng tawa ng Mayor, napaatras siya. Come on, buds. Sorry, I can't help it, okay? Shut up.
Seryosong usal nito bago siya hinila papasok ng mansyon. Habang ang mayor panay pa rin ng tawa. Nilingon niya ito at nang magtama ang kanilang mga mata, bigla itong sumeryoso. Parang may kung anong nais itong sabihin, hindi lamang niya maarok kung ano yun. Bitiwan mo ko. Bago pa man sila nakatapak sa loob ng kabahayan, naiwas-iwas niya ang palad ni Demon. Sunod-sunod ang pag-atras niya. At dahil nasa likod si Franco, agad siyang nagtago roon. This is enough. Gusto yatang umuwi ni... Stay away from her, Frank. Ihatid mo na lang siya. Mahinahong usal nito. No, she stay here with me. Mayor, uuwi po ako. Ihahatid ko si Miles. Ani Mayor. Hands off, Frank. Sa lakas ng bulyaw nito, napaatras siya at ibinaba ang kamay na nakahawak sa likuran ng Mayor. Alam niyang may tama na si Demon. Alam niya iyon sa kilos at amoy nito. Umalis ka na, Miles. Ako nang bahala rito. Huling usal ni Mayor bago siya tumakbo palayo sa dalawa. Bumalik ka dito. Sa narinig niya sa binata, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Nang lingunin niya, nakahandusay na sa semento si Demon, mukhang sinapak ni Mayor. Sana isa pang sapak para matauhan ng gago. Mag-aalas 2 na nang makarating si Miles sa kanyang bahay. Mukhang tulog na ang anak niya at si Annalie dahil nakapatay na ang ilaw sa salas. Tahimik na. Kinapa ng dalaga ang susi sa dalang shoulder bag at nang makita, tsaka niya marahang binuksan ang pinto ang kahoy. Sa kusina siya dumiretso at binuksan ang ilaw. Binuksan niya rin ang rice cooker. May kanin pa roon at may ulam din sa fridge. Kaunting init lang sa microwave, ayos na yun. Habang nagiinit ng ulam, tsaka siya nagtungo sa kwarto para magbihis. Bawat galaw ay marahan lamang upang hindi magising sa kabilang silid ang dalawa. Sinilip pa niya at himbing na himbing ang mga ito. Sobrang pagod ang naramdaman niya sa buong araw at gabing to. Sobrang kahihiyan at inis din sa hayop na si Demon. Mabuti na lang at nakaalis siya. Malaki ang pasasalamat niya kay Mayor Franco dahil kahit papaano, hindi siya pinabayaang maharas ng lalaking yun. Matapos kumain, naghugas na siya ng pinggan bago nagpahinga. Sobrang antok na niya at kahit ang mga mata at boses sumusurrender na rin. Tsaka niya naiisipin ang lahat bukas. Sa ngayon ay kailangan muna niyang ipahinga ang buong katawan, isip maging ang puso. Nagising si Miles sa ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Parang may nag-aaway. Agad siyang bumalikwas ng bangon at nagsuot ng bra. Itinali niya lang ng basta-basta ang buhok tsaka binuksan ang pintuan ng kanyang silid. Bakit nga? Anong kailangan mo sa best friend ko, ha? Sa lakas ng palahaw ni Annalie, parang umabot yata hanggang sa kanto ang tinig. An? Sino ang... Sa gulat niya ay naisara niya bigla ang pintuan ng bahay. O bakit? Kilala mo yun? Arugante ha? Sino yun? Ano mo ba yun? Taas kilay na tanong ng kanyang kaibigan. Hindi siya sumagot. Si Aiden agad ang kanyang hinanap. Ang anak mo. Aray! Marahas niyang tinakpan ang bibig ni Annalie. Bakit? Anito habang nakatitig sa kanya. Annalie, dumaan kayo ni Aiden sa likod. Doon muna sa'yo ang bata. Ipaliliwanag ko sa'yo mamaya kung bakit. Bilis, buhatin mo si Aiden. Huwag kang magpapakita kay Demon, ha? Ano ba ang... Sige naan, maawa ka. Kunin mo na ang bata sa kwarto ko at umalis na kayo, dali. Tsaka niya ito itinulak papasok ng silid ng kanyang anak. Ang daming tanong ni Annalie. Alam niya iyon sa mga titig pa lang nito. Pero tsaka na iyon kapag nakaalis na si Demon. Sa ngayon, kailangan muna niyang mailayo ang kanyang anak sa lalaki. Hindi pwedeng malaman ito na nagkaanak sila. Dahil sigurado, iba ang gagawin nito. Anong laban niya sa bilyonaryong hayop na yun? Eh ni isang kusing ay wala siya. Kahit nga ang sumayaw sa harap ng mga ito kagabi ginawa niya, wag lamang siyang mawala ng trabaho. Mamaya ha, sabihin mo sa akin lahat. Bulong pa ng babae bago siya tinalikuran, dala ang himbing pa ring bata. Tumango siya upang matahimik na ang babae. Nang makitang sumara ang pinto sa kusina, tsaka siya lumabas ng sala para buksan ang pintuan doon. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman ang address ko, ha? Hanggang ngayon, inis na inis siya rito, lalo na nang tawagin siyang hostess ng taong ito. Hindi mo man lang ba ako papapasukin?
Mas niliitan niya ang awang ng pinto upang hindi ito makadaan. Dahil oras na makapasok ito, talagang malalaman ito ang lihim niya. Dahil sa bawat sulok ng bahay, may larawan sila ng anak niya. Simula ng baby ito hanggang sa ganitong edad. Walang yaka rin talaga. Ikaw na nga ang nang-abuso, ikaw pa ang may malakas ang loob. Umalis ka na rito, Demon. Hindi kita kailangan. Bulyaw niya, tsaka isasara na sana ang pinto nang iharang nito ang braso sa awang ng pintuan. Sabing umalis ka na. Hindi kita kailangan. Tahimik na ako, Demon. Maayos na ako kaya bakit ka pa narito? Para ba ipamukha sa akin ang kahayupan mo? Why? Do you want to do it again? Babayaran na kita. Sa isang iglap, lumipad ang kanyang kaliwang palad. Sa lakas nun ay sumakit ang palad niya. Ngunit ang mukha nito, hindi man lang natinag. Mas nasaktan pa nga yata siya sa ginawa niyang yun. Ang kapal ng mukha mo. Sinundan niya iyon, ngunit marahas na pagsangga ang ginawa nito. 1 slap is fine. 2 slap is also fine. But 3 slaps? Mukhang namimihasa na yung palad mo. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga nang biglang hilahin siya nito palapit mismo rito. Pilit niyang hinila ang braso, ngunit hindi niya nabawi. Isa kang demonyo. Madiin niyang usal, pero sa pagkakataong iyon, tila nagkamali siya ng pagsasalita dahil nang marinig ni Demon ang sinabi niya ay isang marahas na halik sa labi ang iginanti nito sa kanya. Sa sobrang galit niya, kinagat niyang bigla ang labi nito dahilan para mabitiwan siya ng binata. Kita niya ang dugo sa labi nito ng kapain ni Demon. Nagdiwang ang kanyang puso. Sa wakas kahit papaano, nakakaya niyang labanan ng mga galaw nito kahit walang tulong ni Numan. Talaga bang ginagalit mo ko? Demon, bitiwan mo ko, ano ba? Hinila siya nito patungo sa kotse sa hindi kalayuan. Ang mga kapitbahay niya ay nabulabog na rin, ngunit walang ni isang nais tumulong sa kanya. Nakatingin lang ang mga ito, sabay na yuyuko kapag nilingon niya. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Baritonong tinig nito habang hila siya sa braso. Magpumiglas man, wala siyang magagawa lalo na at namumutok ang mga muscles nito. Matangkad rin ito. Hindi, ayoko. Bitiwan mo ko, Demon. Hey you, bitawan mo yung mama ko. Bakit mo siya dala? She is my mama. You are monster. Sa sobrang gulat niya at nanginig siyang bigla, lalo na nang marinig ang matinis na tinig ng anak niya. No, sweetie. Bumalik ka sa tita mo. Naibulong niya sa hangin habang palapit ang anak niya at may dalang sword toy. You, monster! Biglang kinuha ni Miles ang bata nang makitang hahampasin nito ng hawak na laro ang espada si Demon, tsaka niya binuhat. Aiden, naku, halika nga rito. Dumating si Annalie na may pilit ng ngiti. Panay ang senyas niyang kunin si Aiden. Mukhang naintindihan naman iyon ng kaibigan. Mariin siyang napapikit upang magbigay ng hudyat na huwag magsasalita ng kung ano. Sana lamang ay maintindihan ng babae. Why ka niya hila, mama? Shh, let's go baby. Hayaan mo na si tita tanggay ha. Halika na't ubusin mo yung gatas mong bata ka. Paniner mo nito. Simple niyang initian si Annalie nang makuha nito ang gusto niyang mangyari. Ang kailangan lamang niyang gawin, makumbinsi ang lalaki na hindi niya anak si Aiden. Sana ay kumampi ang pagkakataon sa kanya at huwag magsasalita ang anak niya. Hala, tita. Oops, stop talking. Tara na bibi sa bahay. But, muli ay pinigil ni Annalie ang bibig ng bata. Nang tumalikod ang dalawa, nalingon niya si Demon na seryoso nitong sinusundan ng tingin ng kanyang anak na buhat ni Annalie. Ilang taon na siya. Nagitla siya at hindi agad nakasagot. Muli niyang nilingon si Aiden. 4 yata, sabi ni Anne. Pagsisinungaling niya. Saglit niya itong tinitigan at sabay nagtama ang kanilang mga mata. He reminds me of myself when I was in his age. Mahina nitong usal. Nayuko siya. Ayaw niyang makita ang kasinungalingang bumabalot sa kanya. Kailangan niya iyong gawin, alang-alang sa anak niya, sa kanilang dalawa ni Aiden, dahil malaki ang posibilidad na kunin ni Demon ng bata oras na malaman nito ang katotohanan. Anong ipanlalaban niya? Bilyonaryo ito.
samantalang siya'y hamak na waitress lamang na napagkamalan pang hostess sa club. "Tita, let go of me. Baka anong gawin ng man sa mama ko." Naririnig niya yon kahit malayo na ang mga ito. "Umalis ka na at huwag mo na akong guguluhin pa." Naalerto siya. Bago pa man bumalik si Aiden, mabilis na siyang gumalaw upang ito ay iwanan. "Mama!" Ngunit hindi pa siya nakakalayo kay Demon ay humahangos naman si Aiden habang palapit sa kanya. Nakasunod si Annalie at kita ang nerbiyos sa mga mata nito. "Mama, help me please." Pilit niyang pinatatahimik ang bata, ngunit hindi naiintindihan ni Aiden ang kanyang senyas. Patakbo itong lumapit sa kanya at sumampa agad sa braso niya. Wala siyang nagawa kundi ito ay buhatin. "Mama, why po angry siya sa'yo? Who is he, Mama? Look at him. He walked too fast. Faster, Mama." "Shh, stop talking. Huwag ka muna magsasalita, Aiden. Aalis na tayo rito." Nagsimula siyang humakbang. "Wait a second, Miles." Alam niyang nasa likod lamang niya si Demon. Tinawag siya nito, ngunit dire-diretso lamang ang kanyang lakad. Lagot. Narinig niyang bulong ni Annalie na ang tingin ay nasa likod niya lamang. "I said wait." Mariin siyang napapikit nang dumantay ang malapad na palad nito sa kanyang balikat. "Don't touch me, Mama." Reklamo ni Aiden. Saglit siyang hindi nakaimik ni hindi siya lumingon. "Ilang taon ka na, young man?" Narinig niyang tanong nito sa bata. Si Annalie ay maagap na tumalikod at iniwan na lang sila ng basta-basta. Mukhang alam na kasi nito ang nangyayari kahit hindi niya pa naipapaliwanag ang lahat sa kaibigan. Noon pa man ay alam na ng kaibigan niya ang nangyari sa kanya. Yun nga lang ay hindi nito nakita ang mukha ng ama ni Aiden. Pero ang istorya niya at ni Demon ay talagang alam nito kung ano ang mga nangyari. "I'm 3 like this." Sabay taas ng kamay nito at ipinakita ang 3 daliri. "Siya ba ang mama mo?" Tumango ang bata. "Yes, she is. Mama ko po siya. Binubuli mo yung mama ko a while ago ah. Why did you do that? Bad guy ka." Tumaas ang tinig ni Aiden. Agad siyang gumalaw upang ibaba ito. "Sumunod ka muna kay Tita Annalie, Aiden." "But Mama, please." "Sweetie, sige na. Sundin mo na ako." "Don't do that again. I'll watching you." Kita niyang natigilan si Demon nang pandilatan nito ng bata, pero halata rin ang gulat sa mukha nito. "Aiden?" Tawag nito. Lumingon ang anak niya. "You're such a good boy." "Yes, I am." Ngumiti ang anak niya tsaka ito umalis. Pansin niya ang kakaibang titig nito sa bata at halata rin niyang tila namumula ang mga mata nito. "We need to talk." Akala niya kumalma na ang lahat pero hindi pa pala. Hinila siya at mabilis na ipinasok sa loob ng kotse. May mga tao pa rin nakikiisyoso pero wala man lang tumulong sa kanila. Halatang chismis lang ang habol. "Saan mo ko dadalhin?" Hindi ito sumagot at pinaandar ang kotse nito nang maipasok siya sa loob nun. "Saan mo sabi ako dadalhin?" Ngunit nakailang tanong na siya, hindi man lang ito sumasagot. Mabilis na pinaharurot nito ang sasakyan. "Anak ko ba siya?" Makalipas ng ilang sandali, nagkusa itong magtanong. Siya naman ang natahimik. "At gusto mo siyang itago sa akin?" Madiin ang bawat salita nitong binibitiwan, ngunit hindi niya ito sinagot man lang. "Tell me, Areya, anak ko ba siya?" Muling tanong nito, ngunit mas pinili niyang tumahimik. "Answer me, Miles." Ngunit nagulat siya nang buliyawan siya nito at malakas na pinalo ang hawak nitong manibela. "Oo, anak mo siya. Batang nabuo dahil sa kahiyupan mo, Demon Lucas." Biglaan nitong naitigil ang kotse sa gitna ng highway. Lumingon ito sa kanya. "You mean, he is my son?" Naibulong nito. Ramdam niya at kita niya ang panginginig ng mga kamay nitong nakahawak sa manibela. "We need to fix this." Anito sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. "Anong sinasabi mo?" Ngunit wala nang sagot mula rito. Nag-U-turn itong bigla upang bumalik sa dinaanan nila kanina. Kinakabahan siya na hindi niya maintindihan kung bakit. Anong fix? Kukunin ba ni Demon ang anak niya? Habang pabalik sila sa pinanggalingan nila kanina, ay may kausap ito sa cellphone. Hindi na rin siya naimik at minabuting ituon ng atensyon sa labas ng bintana ng sasakyan.
Kinakabahan siya, lalo na at nalaman na nitong may anak sila. Paano na siya ngayon? Oras kasing kunin nito ang kustodiya kay Aiden. Siguradong hindi papalagang DSWD dahil una sa lahat, ito ang may kakayahang bigyan ng magandang buhay ang anak niya. Pero kaya rin naman niya yun. Yun nga lamang kailangan pa niyang kumayod araw at gabi para lamang iyon ay mangyari. Alam niyang wala siyang laban sa taong to. Oras na pera-pera na ang pag-uusapan. Kayang-kaya nitong bilhin lahat. Pagdating sa intersection, sa kanan ito lumiko na dapat ay kaliwa ang daan nila. Hindi na siya nagreklamo dahil siguradong mag-aaway na naman sila. May ilang minuto lang nang tumigil ang sasakyan sa isang resort na kilala sa lugar na yun. Ang sabi ng marami, resort daw ito ng pagmamay-ari ng Mayor Franco. Pero kung sakali nga ito, hindi naman niya masisisi ang taong yun dahil kahit mayor, kailangan ding magnegosyo. Buti nga't hindi illegal. Una itong bumaba, sumunod siya ng walang ingay. Ayaw niya na sana ng marami pang argumento. Hanggat maaari pinipigilan niya ang sarili. Lalo na ngayong may posibilidad lahat ng mga nasa isipan niya. Tumalikod si Demo nang hindi nagbibigay ng kahit isang katagaman lang. "Mama!" Napalingon si Miles nang marinig ang boses ng anak niya. Nagtaka siya kung bakit narito ang bata. "Miles, tara dito." Maging si Annalie ay nandoon. Sumunod siya kay Aiden nang hilahin siya nito patungo sa unahan. May swimming pool roon, ngunit dinaanan lang nila, diretso sa isang silid roon. "Anong ginagawa niyo rito? Bakit nandito si Aiden?" Laking pagtataka niya. Nakaputing bestida si Annalie at nakasuot din ng puting polo ang anak niya na may black ribbon ng bandang kwelyo. May nakapalibot na bulaklak sa ulo ni Annalie na parang pugad ng ibong sa limbabata. "Dali na at magbihis ka na." Hindi pa man din siya sinasagot ay sunod-sunod ng hinubad nito ang suot niya. "Talikod, Aiden." Utos pa ng dalaga sa bata. "Ano bang nangyayari, Annalie? May okasyon ba? Bakit nakabihis kayo? Kanina lang nasa bahay pa kayo. Tapos ngayon, narito na't nagkakaganyan pa." Patuloy siyang binibihisan. "Talikod," wika ng babae. Sumunod naman siya kahit nagtataka ang mukha niya. "Ano ba talagang meron?" "Shh, huwag ka nang maingay. Mamaya malalaman mo rin pero ngayon kailangan na nating magmadali." Kumunot ang noo niya nang makita ang suot niyang white simple dress na hanggang sakong. "Wow, ang ganda! Para kang Diyosa, Day." Oo nga, pero nagtataka pa rin siya kung para saan ang puting bestida. Isang pares ng sandal na flat. Nilagyan pa siya ng kagaya kay Annalie na parang koronang bulaklak. Yung kanya ay kulay pula ang bulaklak. Yung kay Annalie kasi ay puti. Kaunting make-up at lipstick lamang, tsaka inabot sa kanya ang isang buke ng bulaklak. "Sige, hawakan mo na yan." Nakalugay lang ang brown messy hair niya na kulot. Bumagay ang kulot niya sa klase ng suot niya at nakalagay sa kanyang ulo. Tama si Annalie. Para siyang Diyosa. Kulang na lang ay magic wand. "Annalie, sabihin mo nga kung anong meron nang hindi ako natatakot sa kinikilos ninyo." Nagkatinginan lang ang anak niya at ang kanyang kaibigan. "Lumabas na tayo. Malalaman mo pagdating natin doon sa beach." Walang tao sa resort ng araw na yun. Nagtaka siya dahil masyadong popular ang lugar na ito tuwing summer. Pero ngayon parang sila lang ang naroon. Nakakapagtaka naman. Mula sa kinatatayuan nila ay kita ang tinutukoy ni Anne. May isang bahagi nga sa beach na parang may gaganaping kasalan. Ang ganda ng ayos nun, parang kagaya lang ng suot niya. "Annalie, ako ba ang ikakasal?" Doon na siya nagtanong nang mapagtanto niya ang lahat. Nilingon siya ng babae maging ng batang hawak nito sa kamay. "Ano kasi? Nandito na pala kayo." Napatingin siya sa harapan, si Mayor Franco na naka-formal attire. Ang gwapo nito sa suot na puting suit. "Handa na ang lahat. Magsisimula na rin tayo. Let's go." Hindi siya humakbang. Hindi niya iginalaw ang mga paa. Dahil paano siya ikakasal kung wala naman siyang nobyo? "What's wrong, Miles?" Pinauna nito si Annalie at si Aiden. Tsaka ito lumapit na may ngiti sa labi. "Paano ito nangyari? Ikakasal nang hindi ko alam?" Naguguluhang usal niya. "Listen, Miles. Ito lang ang paraan para magkaroon ka ng laban para sa anak mo. Kaya kong ipaglaban ka. Kayang-kaya ko. But before that,
Kailangan mo munang makasal. Tumigil ito't hinawakan na magkabila niyang pisngi, tsaka itinaas para prito. Nanginginig ang mga palad niya. Hindi niya alam kung paano at ano ba itong sinasabi ng taong ito na nasa harapan niya. Kanino? Kanino ko ikakasal? Sa akin. Biglang nagitla siya sa kinatatayuan nang marinig iyon buhat kay Mayor. Hindi alam ni Miles kung ano ba talaga ang nangyayari. Pinipilit namang ipinaliwanag ni Annalie ang lahat, pero sa tuwing magsasalita ito, parang ang lungkot ng mga mata ni Annalie. Kilalang kilala niya na kasi ito simula bata pa sila, kaya wala itong maitatago sa kanya. Pagkatiwalaan mo si Mayor Franco, Miles. Sigurado naman ako may maganda itong intensyon sa ginagawa niya. Isa pa, di ba sinabi naman niya na after matapos ang kaso, pwede namang ipawalang bisa ang kasal ninyo? Hindi siya umiimik kasi paano siya magre-react kung hindi niya makuha ang punto. Isa pa, nadidistract din siya kay Annalie dahil sa tuwing magsasalita ito agad na magbubuntong hininga na parang ang hirap banggitin ng mga salita at may malalim itong problema. Are you okay? Parang hindi ka okay ngayon, Anne. May nangyari ba? Pag-iiba niya ng usapan. Ngumiti ito pero alam niyang pilit lamang. Ano ka ba? Ayos lang ako. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ikakasal ka na at kay Mayor Franco pa. Parang nagdududa siya lalo na sa pautal-utal na pagbanggit nito sa pangalan ng mayor. Basta ang kasal na to ang makakatulong sa'yo para manatiling sa'yo ang anak mo. Kaya kahit anong mangyari, siguraduhin mong hindi ka tututol, okay? Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi niya alam kung totoo ba o hindi. Nang tumunog ang musika, nagsimula na ang kasal. Si Annalie ang naghatid sa kanya. Sa pagkakahawak nito, ramdam niya ang kabigatan ng palad ng dalaga. Nilingon niya kahit nasa gitna na sila ng paglalakad. Umiiyak ang kanyang kaibigan. Nang makita siya nito, mabilis nitong pinahid ang mga luha. I'm just happy. Anito sa kanya. Iilan lamang ang dumalo dahil mabilisan lamang ang lahat. Ang best friend niya, si Aiden na anak niya na may dala ng wedding rings at ang mga staff ng resort. Hindi niya alam kung nasaan si Demon. Ito pa man din ang naiisip niya na magpapakasal sila para sa bata. At kapag nangyari yun, hindi siya papayag. Kahit magkita pa sila sa husgado, gagawa niya ng paraan wag lamang silang dumating sa puntong matali ng pilit dahil sa isang responsibilidad. Si Mayor Franco ay naghihintay sa tabi ng pari. Nakangiti ito. Inaamin niya na wala talagang itulak kabigin sa mukha ng taong to. Kahit sa ugali ay perfect. Ngunit kahit ganun, hindi niya ito gusto. At kahit kaunti, hindi niya ito magugustuhan. Please, take care of my best friend. Nang sa wakas, maibigay ni Annalie ang kamay niya kay Franco, ay mabilis nitong hinawi ang luha tsaka nagsalita. Hindi niya alam kung bakit ito umiiyak. Hindi kasi siya kumbinsido na dahil masaya lang ito kaya ito umiiyak. Hindi ganun si Annalie. May iba pa maliban doon. Habang nagsasalita ang pari, walang ampat ang libot ng paningin niya. Si Demon, magkasama sila kanina nang dumating rito. Tapos hindi niya na ulit nakita. Umalis na kaya ito? Iniisip niya na basta-basta na lang itong papayag sa ganito. Napakawalang kwentang tao rin talaga ng Demon Lucas na yun kung ganun. I do, Father. Nagulat siya at biglang ibinaling ang mga mata kay Franco. Miss Area Miles, muli na naman siyang nawala sa wisyo. Nang mula sa malayo, natanaw niya si Demon. Sumakay ito ng kotse at pinaharurot ang sasakyan. Naikuyom niya ang kamao. Napakawalang kwenta ng lalaki na yun. Miss Area, anong sagot mo? Natauhan lang siya nang ulitin ng pari ang tanong. Opo, Father, opo. Natawa si Franco. Nayuko siya dahil sa hiya. Nang sabihin ng pari na pwede na siya nitong halikan, napapikit at nayuko siya upang iiwas ang mukha niya. Pero nagulat siya nang dumampi ang labing nito sa noo niya. Yung singsing na isinuot niya kanina rito ay pasimple nitong hinubad. Nagtaka siya doon pero hindi siya nagtanong. Congratulations! Congrats po, Mayor! Congratulations to both of you. Yon ang naririnig niya nang matapos ang kasal. May kaunting salo-salo, ngunit wala siyang pakailam at nagpalit agad ng damit. Tsaka niya kinuha si Aiden para umuwi na.
Saan kayo pupunta? Nagulat pa siya nang lumabas mula sa kung saan si Franco. Uuwi na po, Mayor. Natawa ito. Hindi niya alam kung biro ba iyon sa pandinig nito o sinasadya lang nito ang tawa dahil ugali na iyon ng lalaki. Hintayin niyo na lang ako. Ihahatid ko kayo ni Aiden. Napakunot ang noo niya. Hindi ba ito sasalungat? Kasi kasal na sila pero uuwi sila ng anak niya. Pero mabuti na yun kaysa ang mag-away lang sila. Hindi niya ito ginusto kaya bakit siya makikisama? Mama, uwi na tayo kay Papa? Napatingin siya bigla sa bata. Ano ang tanong na yun? Papa? Kanino mo nakuha yan, anak? Kay Tito Franco po. Naguluhan siya. Sinong Papa kung ganun? Dahil Tito naman ang tawag niya kay Franco. Magsasalita pa sana ang bata nang maihi naman siya bigla. Anak, saglit lang ha. Iihi lang si Mama. Hintayin mo si Tito Franco rito. Pabalik na yun, okay? At dahil nasa lobby naman sila, ibinili niya si Aiden sa receptionist na nasa front desk ng resort. Opo ma'am, ako na pong bahala. Salamat, sandali lang ako. Tsaka siya tumalikod. Sa tabi ng swimming pool siya dumaan dahil mas malayo kung iikot pa siya talagang kaunti na lang, puputok na ang pantog niya. Nagpasalamat siya dahil walang umuuko pa sa CR, kaya malaya niyang nagamit ang banyo ng walang sagabal. Pero nang pabalik na siya sa harap ng resort, natigilan siyang bigla nang marinig ang pagduduwal sa kabilang CR na katabi ng ginamit niyang banyo. Are you okay? Kailangan mo ba ng kahit ano? Kinatok niya yun pero walang sumagot. Pero alam niya na may tao ron. Nang hindi sumagot ang kung sino, tumalikod na lang siya para balikan si Aiden sa pinag-iwanan. Naroon na si Franco pero may kotseng tumigil sa harapan nito at ni Aiden na hawak nito sa palad. Si Demon ang lumabas mula sa driver's seat. Papa! Halos lumuwa ang mga mata niya nang sumigaw ang anak niya at tinawag nitong Papa si Demon. About the wedding, Miles. Napalingon siya kay Franco. Nagkamot ito ng batok bago tumuloy sa sasabihin. Proxy lang ako. Si Demon talaga ang... Tumigil ito sa pagsasalita. Nakita niyang sinenyasan ito ni Demon. Excuse me. Tsaka ito tumalikod. Mayor, sandali. Pero hindi na ito lumingon pa. Gulong-gulo ang kanyang utak ngayon. Hinagilap niya ng mga mata si Annalie. Ngunit wala ito sa ang bahagi man ng beach resort. Siguro'y nauna na itong umuwi. Alam niya kasing hindi maganda ang mood ng kaibigan. Tsaka na niya iisipin ang problema nito. Yung kanya muna. Dahil hindi niya talaga alam kung saan siya magsisimula. Nagulat na lang siya nang buhat na ni Demon si Aiden at panay ang kwentuhan ng mga ito. Di ba kaninang umaga lang ay galit ang anak niya rito? Tapos ngayon may paapir-apir pa ito sa lalaki. Nang magtama ang mata nilang dalawa ni Demon, tsaka nito ipinasok si Aiden sa kotse. We have to go. Anito tsaka isinara yon upang buksan naman ang kabilang pinto ng backseat. Nag-aalangan man, wala siyang magagawa lalo na't nasa loob na si Aiden. Kailangan niyang kumalma. Sinong nagsabi na papa mo yung tao na yan, anak? Bulong niya upang iwasang marinig ni Demon. Si tita po, mama, and also papa din. I'm so happy, mama. May papa na ako and mama. Complete na po tayo. Tsaka ito humiyaw sa galak at napayakap pa ito sa kanya. Ni hindi man lang siya kinonsulta kung pwede na bang sabihin sa bata. Mga walang konsiderasyon. Ina siya kaya sana kahit kaunting respeto naman sa kanya. Hindi yung matutulala na lang at magugulat dahil alam na ng bata kung sino ang ama nito. Kung minsan talaga ang tabil ng dila ng babaeng yun. Magsasalita pa sana siya nang maramdamang tumigil ang sasakyan. Tumingin siya sa harapan at isang napakagandang bahay ang bumulaga sa kanya. Hindi lang iyon basta bahay lang, kundi isang mansyon. Ibig sabihin, kay Demon Lucas ang mansyon na ito. Gusto mo bang buhatin pa kita? Nagitla siya sa kinauupuan nang marinig ang baritonong tinig. Nilingon niya si Aiden. Nakalabas na pala ito at nakatakbo na rin sa garden. Ang lawak ng buong lugar. Hindi, kaya ko na. Anya, tsaka nagmamadaling lumabas. Anong sinasabi ni Mayor Franco na proxy lang siya? Nang lumabas, nagsimula na siyang magtanong. Kanina hindi niya magawa dahil may bata. Pero ngayong nasa garden na ito at abala roon ay may pagkakataon na siya para malaman ng lahat.
Oo, Franco is just my proxy. Nakita mong hindi niya suot ang singsing dahil nasa akin. Itinaas nito ang palad at ipinakita ang singsing. Halos malaglag ang panga niya sa gulat. Anong kahibangan to, Damon? Hindi kasal ang tatapos sa lahat ng to. Madiin niyang usal. Yes, it is. At hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong tatakbuhan mo na naman ako, Aria. Kagaya noon. Si Franco ang pinatayo kong groom dahil alam ko na hindi ka magpapakasal kapag ako ang naroon. Hindi ka niya hinawakan, right? Or even kissing you. That's because of me. Napakasama mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Niloko niyo ko. Pareho lang kayo ng mayor na yon. Mga mapagsamantala. Mga walang alam kundi gawin ng nais. Anong akala mo sa akin? Manika mo? Sinabi ko na sa'yo noon pa na kailanman hindi ako magkakagusto sa kagaya mo. Sa tindi ng galit niya, nagawa niya itong duruin. Pero parang baliwala lang ang lahat ng kanyang sinabi. But I do. At kapag gusto ko, aakuin ko ng buo. Lalo na't may batang nadadamay sa pagiging makasarili mo, Aria. Mahina lang iyon, ngunit ramdam niya ang bigat sa bawat kataga nito. Natigilan siya saglit na hindi nakaimik. Nakita mo ba si Aiden? Napaka-inosente niya. Napakabata pa niya para ipagkait ang ama na dapat ay nakilala niya na noon pa. Pero dahil sa'yo, wala siyang kinilala ng 3 taon. Seryosong usal nito habang sa bata ang tingin. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Damon, wala kang alam. Kaya wag kang magsalita na parang lahat ay kasalanan ko. Mama! Biglang napalis ang galit nang lumingon si Aiden sa kanya at kumaway. Napalitan ng ngiti ang kanyang labi. It's your choice. Bulong nito. Papa! Kumaway pabalik si Damon sa bata. Be careful, baby. Hayop ka kamo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko dadanasin ang lahat ng hirap na naranasan ko. Sa galit niya, hindi niya napigilan ang boses at bigla yung napalakas. Mabuti at hindi narinig ni Aiden na nagduduyan sa ilalim ng puno ng mangga. About that, sorry. Mahina nitong sambit. Sorry? Ano pa pala ang kwenta ng mga pulis? Kung sa sorry lang, matatapos na ang lahat. I tried my best to find you. Pero ang address na inilagay mo sa profile mo ay mali. Ilang taon din bago kita nakita. At the evacuation last Saturday. Napalingon siyang bigla. Kaya minadali ko si Franco na hanapin ang pangalan mo sa mga citizen ng lugar niya. You see? Ikaw lang ang ayaw. Ba't ako? Gusto na kita noon pa man. But you refuse. Lasing ako na magalit ka kaya pinagsamantalahan mo ko? That's not the right term, I guess. Tsaka ito tumalikod. Hinabol niya para ulitin ang salitang yun. I think not. Dahil yung response. Tsaka itong umiti. Buisit. Inis na wika niya, ngunit hindi na ito nakikinig dahil nauna ito at lumapit kay Aiden. Tsaka nito itinulak ang duyan. Ang saya ng anak niya ay parang walang katumbas. Selfish nga ba siya? Para sa kanya hindi. Pero nang makita ang kasiyahan sa mukha ng anak niya, parang biglang nanlambot ang kanyang puso. Ayaw sana niyang pumayag na doon tumira sa mansyon ni Damon. Ngunit sa tuwing uuwi sila, tsaka naman iiyak si Aiden at magmamakaawang wag silang aalis. Naawa siya sa anak niya, pero hindi rin naman pwedeng magsama sila ni Damon sa isang bahay. Lalo na at bata lang ang dahilan ng lahat at kung bakit nangyari ang lokohang kasal na yun. Ngunit dahil mas matimbang ang pagmamahal niya sa bata, kaya pinagbigyan niya. Isa pa lang businessman si Damon at sa dami ng negosyo nito, hindi talaga imposibleng naging bilyonaryo ito sa edad nito ngayon. Sorry ha, kailangan ko munang umalis pansamantala eh. Bakit? Tsaka ako nasasabihin, Miles. Parang ang lungkot ng tinig nito. Alam kong mahal mo si Mayor at sigurado kung mahal ka rin nun. Makukuha mo na si Aiden for sure. Ano bang sinasabi mo? Ngunit tunog na lang ng inoff na tawag ang narinig niya sa kabilang linya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Annalie, pero sa tono ng boses nito, para itong nagpapaubaya na hindi niya maintindihan. Inilapag niya ang cellphone at nagsimulang maggayat ng mga sangkap para sa hapunan. Nasa sala si Damon at Aiden. Mukhang habang tumatagal siya rito, nasasanay na rin siya. Para kay Aiden, gagawin niya ito. Pero aray!
Biglang natigil ang paghihiwa niya at agad na ibaba ang kutsilyong hawak nang masugatan ang kanyang daliri. Anong nangyari? Imbis maghugas sa lababo, natigilan siya nang makitang hawak na ni Demon ang kanyang palad. Hindi kasi nag-iingat, akin na, hugasan natin. Hindi na siya nakapagsalita, lalo na nang hilahin siya nito patungo sa gripo. Hawak ang kamay niya, may kinuha ito sa ibabaw ng cabinet, isang first aid kit. Sit down. Pinaghila pa siya ng upuan, tsaka inalalayan. Aray, dahan-dahan naman. Sorry, para itong maamong tupa. Napapansin niya yun itong mga nakaraang araw. Next time, mag-iingat ka. Maliit pa si Aiden, tsaka ayoko mabalo. Tsaka ito tumingin sa kanya. Nayuko siyang bigla. Parang gusto niyang matawa pero sa narinig, mas ramdam niya ang kilig at tila namula rin ang pisngi niya. Isang buwan ang matuling lumipas. Araw-araw ay nakikita ni Miles na masaya si Aiden sa tabi ng ama nito. Hindi niya maiaalis sa bata ang ganoong pakiramdam at damdamin dahil ito ang unang pagkakataon na nasilayan ito at nakilala ang ama nito. Oo, napakasaya niya para sa kasiglahan ng kanyang anak. Pero siya, hindi niya alam sa sarili kung ano bang nararamdaman niya ngayon dahil bukod sa hindi siya sigurado sa mga nararamdaman nitong mga nakaraang araw, ay may iba pang bumabagabag sa kanya. Ang pagiging maalaga ni Demon sa kanya at sa anak nila. Akala nga niya, aabot sila sa hindi pagkakaunawaan at hahantong sa lalayasan niya ito. Ngunit hindi nangyari yun sa isang buwan. Araw-araw, mas lumalalim ang pakiramdam niyang hindi maintindihan. Lalo na sa tuwing magdidikit ang kanilang mga balat nang hindi naman sana sinasadya. Animoy may bulta-bultahing kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Naiinis nga siya sa sarili. Bakit siya nagkakaganito na dapat salungat ang ipinapakita niya? Mama? Napatingin siya sa may pintuan na kabubukas lamang. Sumilip si Aiden. Nilingon niya ang orasan sa ibabaw ng pintuan na nakadikit sa pader. Pasado 10:00 na ng gabi. Pero narito pa ang anak niya at gising. Bakit anak? Simula nang dumating sila rito, may sariling silid na ang anak niya. Siya man ay ganun din. Yun ang kanyang kagustuhan. Pero nagpalit sila ni Demon ng silid at sa master's bedroom siya samantalang sa guest room naman ito natutulog. Malapit sa anak nila. Can I sleep here, Mama? Nagdadalawang isip pa ito kung itutuloy o hindi ang nasimulang salita. Ngumiti siya. Of course, anak, halika dito kay Mama. Naupo siya sa kama at nilakihan ng braso upang salubungin ito ng yakap. Pero hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan nito. Mama, yes? Pwede ba pati si Papa dito mag-sleep din? Nagulat siya nang sumilip si Demon sa likuran ng anak niya. Hilaw itong umiti na animoy nahihiya pa. Napalunok siya ng sunod-sunod. Kabago-bago pa lang ito na ang umuuko pa sa isip niya. Tapos ngayon, narito pala ito. Please, Mama. Nag-aalangan man, tumango pa rin siya. Yay! Let's go, Papa! Hinila nito ang braso ng ama nito. Patakbong pumasok ang dalawa sa loob ng silid. Here ikaw, Papa. Ako dito. Namilog ang mata niya nang magkusang magturo ng lugar na hihigaan si Aiden. Aiden, are you sure? Nilingon siya nito tsaka ito tumango. Tinitigan niya si Demon, nagkibit balikat lamang. Kadalasan kasi sa normal na setup ng paghiga ng isang papa, mama at baby ay sa gitna ang baby. Pero sa nakita niya, sa gilid ito tapos katabi niya si Demon sa likuran niya. Para yatang nagsisi siya sa pagpayag na matulog ang dalawa sa silid niya. Pero hindi rin naman siya pwedeng tumanggi dahil siguradong magtatanong ang anak niya. Lalo na nitong mga nakaraang buwan, pinilit ni Demon na ipakita rito na wala silang problema. Kaya nga siguro parang nagbabago ang pakiramdam niya dahil literal na isang mag-asawa ang kanilang galawan. Yun lamang, hindi nila ginagawa ang bagay na iyon. Nagpapasalamat din siya na hindi naman nagtataka si Aiden kung bakit magkaiba ang kwarto nila ni Demon. Ayaw mo ba? Pwedeng sa likod na lang ako ng anak natin. Pasimple nitong bulong, nilingon niya si Demon tsaka umiling. Ayos lang, anya upang itago ang kakaibang bugso ng damdamin. Good night, Mama. Good night, Papa. Nang makapwesto ang anak niya, ito pa ang humalik sa kanilang dalawa. Good night, big boy. Ayaw na kasi nitong tawaging baby dahil big na raw ito,
kaya nga big boy na ang tawag dito ni Demon. Good night, Mama. Bulong ni Demon, tsaka siya niyakap mula sa likuran. Hindi siya sumagot dahil sa pintig ng puso na parang naghahabol ang mga kabayo. Nilingon siya ni Aiden at tila naghihintay sa sagot niya. Good night, Papa. Nang marinig iyon, tumalikod na ito at pumikit. God, parang gusto niya nalang matunaw sa kinahihigaan nila dahil sa puso niyang hindi malaman kung nasira na nga ba dahil sa abnormalidad na tibok nun. I love you. Ilang minuto rin ang nakalipas nang marinig niya iyon kay Demon. Mula sa batok niya, naramdaman pa niya ang hininga nito. Hindi niya alam kung papaano sasagot dahil mas nananaig ngayon ang kilig kaysa sa anumang damdamin. Siguro nga'y unti-unti nang naglalaho ang galit niya para rito. Tao lang din siya, lalo na nang gawin iyon sa kanya ni Demon noon. Pero nang ipaliwanag naman ito kung bakit at nang makita at maramdamang nagbabago naman ito at pilit na itinatama ang lahat ng nagawa, parang lumalambot na rin ang puso niya. Lalo at kitang-kita niya na amang-ama talaga ito sa anak nila, na noon ay gawain niya. Ngayon ay si Demon na ang gumagawa nun, lalo na sa tuwing gigising sa madaling araw para magtimpla ng gatas ni Aiden at sa pagpapaligot pagpapalit ng diaper nito. Kita niya ang lahat ng iyon, kaya hindi naman siguro masamang bigyan ng isa pang pagkakataon ng taong to. Hihintayin ko kung kailang handa ka na. Kahit habang buhay, Mama. Kumabog na naman ang puso niya nang muling marinig ang salitang iyon sa lalaki. Hindi siya sumagot at nanatiling nasa ganong ayos. Nakayakap ang isang braso nito sa katawan niya habang ang isang braso ni Demon nakadantay ang ulo niya. Oo, siguro nga, he deserve a second chance. Pero tsaka niya nasasagutin ang sinabi nito kapag siguradong sigurado na siya rito. Sa ngayon ay umalis na si Aria Miles sa trabaho. Ayaw na rin kasi siyang pabalikin doon ni Demon at hindi niya alam kung kanino nito nalaman na waitress siya doon at hindi hostess. Nagsorry ito sa kanya. Parang araw-araw naririnig niya iyon sa asawa. Si Annalie ay hindi niya na makontak. Noong isang buwan pa sila huling nagkausap, tapos nang tinatawagan niya, out of reach na raw ang number nito. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Annalie. Last week, dinalaw niya ang mga magulang nito. Ngunit lumipat na raw ng lugar at hindi alam ng mga kapitbahay kung saang lugar. Ang bahay niya ay kinuha ng kanyang nanay. Nag-uwi roon ng bagong pamilya. Hindi niya na pinakailamanan dahil mukhang masaya naman na ito. Minsan kinakamusta siya. Alam niya kung bakit dahil asawa niya ay isang bilyonaryo. Ngunit wala itong mahihita sa kanya. Pero nitong nakaraan, nabalitaan niyang may sarili na itong grocery store. At mukhang alam niya kung sinong nagbigay. Si Demon. Sana lang ay maging mabuting ina na ang nanay niya at hindi na nito abandonahin ang mga anak gaya ng ginawa nito sa kanya. For now, nasa healing process na si Aria. Kaunting-kaunti na lang, masasabi niya na ang salitang nais marinig ni Demon sa kanya simula noon. Si Mayor Franco pala. Mayor pa rin ito pero mukhang magbibitiw na at hindi na muling tatakbo sa susunod na eleksyon. Kung minsan dumadalaw ito sa mansyon at nabanggit nga nito si Annalie kung nasaan, pero hindi ko alam ang laging sagot niya. Oo, talagang hindi niya naman alam. Mukhang may problema at kung anumang namamagitan sa dalawa kung anuman yun, sana ay maayos para makita niya ulit ang dating masaya at palatawang Franco del Mundo. Anong nangyari? Bakit mo nilasing, Frank? Hindi ko nilasing. Siya itong naglasing. But by the way, I have to go. Ikaw nang bahala dyan. Tumalikod dito matapos maihatid ni Franco si Demon sa sala. Sa gazebo lang ang dalawa, talagang hindi na ito makapaglakad. Saglit, matutumba ka. Anya, tsaka ito inakay pa upo sa sofa. Ngunit bigla siyang nadala at humandusay sa ibabaw ni Demon. Aray, teka lang hoy, bitaw, huhubarin ko yang... Napatili si Miles nang biglang yakapin siya nito ni hindi siya makaalis. Please stay. Hindi ako lasing. I just want to hug you. Hindi kasi kita mayayakap kapag normal lang ang lahat. Bulong nito sa kanya. I love you. Dugtong pa ni Demon. Parang natamimi siya. Pero nang gumalaw ito at tinitigan siya, parang nahipnotismo siya noon. I love you. Napangiti si Demon at hindi napigilang ang kinin ng kanyang labi.
Napapikit na lang siya dahil sa puntong ito napatawad niya na ang demonyo ng kanyang buhay.